Pero sa taon-taon nausab iyang una-una kanya hingadto siya. But pasabot hindi siya primero, pero sa dihang hinglakaw na iyang tatay, nakain siya nga ay madto na lang ko. So but pasabot hindi siya primero, pero nagtrabaho siya. Okay? Adto siya si kaduha, mao ra gihapon nga pangutana, adto ka didto, magtrabaho ka dito sa kaparasan. Unya hiingon ang isa, oh adto ko, pero himan-himan wala adto. No? Usay ni mga anak nato ingon anak, muo pero dili nagtrabaho. So kini hulagway ni siya sa kinabuhi Kristohanon, ingon sa Bible diri. Na ay mga tao siya, whether of them, gipangutana ang mga katawhan, apil ang mga parisyo siya. Sa inyong una, kinsa man ang angayan o kinsa mahingsunod sa iyang tatay. Ingon din sila katong una. Hindi litod pero hingadto ay kanang trabaho. Ingon dayon si Jesus Christ, they say unto him, the first, Jesus saith unto them, verily I say unto you, that the publicans, no? Moingon ko sa inyo ha, sa pagtinuod lang, ni siya, labisan ang mga maniningil o buhis, o ang mga bigaon, muadto sa gingharian sa Dios, kay sa inyo. Kay si John ka Baptist, ambot pasabotan niya, no? Si John siya, mingani sa inyo ha, unya nagtudlo siya sa pamaagi sa pagkamatarong, pero wala mo mutuo niya. Ano? Nanay mensahedor sa mga Baptist, nagtudlo, pero wala niya tuwi. Siya. And ye believe him not, but the publicans, pero katong maniningil o buwis, katong mga bigaon, muadto na sa makaadto, no? Mintuo sa iya ha. Oh. So, and ye o kamo, when ye had seen it, repented not afterward that ye might believe him. My son, gisugo sa Ginoo diri ang iyang alagad nga si John aron pagtudlo sa dalan sa pagkamatarong. So tudluan ang tao aron nga ang tao makakaton siya. Pero daghan mga paagi nga makababag sa kabubuton sa Dios. So naay mga kabubuton ang Dios na dili dayon ma-impose tungod kay naa may mga mubabag, no? Naay mga babag sa kinabuhi. Rag ingon pa ni interview ni Katunying si President Bongbong Marcos. Usa sa giingon ni President siya, naman ko tay mga gwapo mga plano iimpusar nato sa ato ang lugar sa atong nasod. Pero dili man nato ma-impusar dayon tungod kay daghan man kayo mubabag-babag. Ano? Para sa akin nyo, humanang eleksyon, nanatay mayor, nanay ng lingkod diha sa pwesto, nga napili, isa pagdala ta, dili nimo gusto unta nga siya ang imong gipili pero mao may gitugot sa Ginoo mamulingkod diha, suportahan nato na tanan, no? Para madali ang kaayuhan sa atong lugar. No? Dili kung magbabag-babag ta, madugay ang pag-impose, pag-improve sa atong lugar o kanindot sa atong lugar tungod kay daghay magbabag-babag, no? Mao ra gyapon sa bulaton kung sa kabubuton sa Dios unya dili ta muuyon sa kabubuton sa Dios. Magbabag-babag ta, dili dayon mahimo, no? Dili dayon maabot ang katuyuan sa Ginoo sa kinabuhi nato aron pagpanalangin sa atong kinabuhi. Dili man maabot ng panalangin dayon kay nganong babag man ta. So ni ay tulo ka butang nga pinaka-crucial kaayo ng mga butang nga mubabag sa kabubuton sa Dios. The obstruction of God's will, no? Kanang kabubuton sa Dios, o especially sa iyang command. Unsa man ning obstruction, mga babag, no? Kanang mga babag sa mga kabubuton sa Dios. Labi na sa iyang sugo, no? Sa iyang sugo. Kung atong sabton maigsoon ang anak diri gisultihan sa amahan, dong ato ka kay magtrabaho ka karong adlaw dito sa kaparasan. Pero siya dili ko. Pero sa tagtaod na usab iyang hunahuna ug nag-adto siya. Nay mga instances nga dili unta ta muuyon pero masabtan unta nato unsa ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi maigsoon na mga purposes ang Ginoo para sa kayuhan nato. Pero sometimes dili ma-impose tungod kay kita mismo ang magbabag aron dili maabot. So kung atong sabton maigsoon, atong bantayan ni siya, kabisan ang pangutana sa maong text din siya, but what think ye?
unsa may plano nimo, unsa may hunahuna ani. It is a question that needs an answer. Kinahanglan matubag pud na siya. And are you with me? Amen? Nasabtan na to? Naminaw ba ta? Amen? And it needs meditation. Kung naminaw ka, dapat pumalandungan nato ni siya. Kung atong sabton maigsoon, ingon ang pulong sa Ginoo, na ay purpose ang amahan, nga aron matrabaho ang trabaho, mabuhat ang trabaho. Pero na ay mga babag, nga bisan sa iyong mga anak, makita nimo ang kalainan. Ang pirmiro ring balibad siya, pero ngadto hinghimo ra gid siya. Napohing pero wala naghimo. So, pwede po na mahitabo sa mga Kristohanon. Muimin ka, kay pasabot na kasabot ka. Kanya, gusto kang makaangkon ani nga mga panalangin, pero dili day ka muhimo. Sa ato pa na ay makababag. So, kung kining babag mawala na siya, sure good nga moabot na tungod kay ang Diyos dili gyud mamakak. Na dinhi sa kinabuhing maigsoon, na itulong kabutang ang ngay natong pamalandungan. The first obstruction, no? Ang pirmiro nga makababag sa kabubuton sa Diyos o sa iyang kanang mga kasuguan niya o mga sugo niya ngayang ipahimo sa tuwa sama aning amahan nga nag-approach sa iyang mga anak. Insya, the first thing is self-centeredness. Mapamalandungan nato sa tubag sa mga bata o sa anak. Insya dili ko. Kaya nga naman, dili siya muoyon tungod kay naa siya gusto pang buhaton, napa siya ang gusto nga himuon sa iyang kaugalingon. Dili siya muoyo dito kay napa siya laing trabaho kay iyang buhaton kaysa gisugo sa iyang kamahan. Murag sama sab ni anak ang kinabuhi sa Kristohanon. Gisultihan ta sa pagkinabuhi nga insakto. Gisultihan ta sa pagsangyaw sa iyang pulong ngadto sa uban. Pero nganong dili man ka mosulti, nganong dili man ka makahimo sa pagbuhat nining mabutanga tungod kay nagtan-aw ka una sa imong kaugalingon. Usahay mo ka nga, ay dili ko kay basid pangutan-on ko niya, di ko patubag, maulaw ko niya ko. Di ang imong giatagag emphasis imong kaugalingon. Susunod na sa gitawag self-centeredness. Wala ka magunahuna sa uban kundi nagunahuna lang ka para sa imong kaayuhan. Kung wala ka masayod nga ang sugo sa Dios para lang sa kabubuton niya, para lang sa kaayuhan nimo, nga sa dihang imong buhaton ang kabubuton niya, imo ginang kaayuhan. Kana nang gitudloan ta nga pahimuon ta sa butang nga ikalipay sa Dios, safety ba nato na? Kaya nga naman naghimo ka sa maayong butang. Kay kung imong buhaton ang maayong butang maigsoon sama sa gisulti sa Ginoong ipahimo nato sa pagkinabuhing Kristohanon, maigsoon ato ng kaayuhan dili na kaayuhan sa Dios. O gawas ni ana sa dihang ginahimo nato makalipay ta sa iya ug siya nga tag-iya sa panalangin moy mo ko mubuo sa iyong panalangin nga ni kanato tungod kay nakalipay ta sa iya. Bisan gani sa atong mga anak ma-prove man nato na siya kung ang atong mga anak nagahimo sa mga butang nga nakapalipay sa ato ingon nga ginikanan, naagi kay plano ang sebato nimo nga makalipay po ka sa imong anak. Sakto ba? Dili ka magkununag dautan sa mga anak nimo nga naghimo og butang nga nakapalipay sa imo. Tingali, wala ka magsaba sa ila pero gahuna-huna na ka nga makakwarta lang ko ako ni siyang palitan kay luoy ko kay ng chinilas in taon. Bisag ang imong anak wa mo di man, wala mangayo pero nang inahanglan, nakitanaw ka kinahanglan gid niya ni nindot pati itong bago yang chinilas ano kay buslot niya chinilas pero nagantos sa gyapon ang anak pero naghimo siya sa mga butang nakapalipay sa ako. Maigson kung kitang taong mga makasasala kabalo magunag kaayuhan sa atong mga anak, unsa na lang ka ang Dios na dili gyud makasala. Wala kanindot maigson kung atong pamalandungan masabtan unta nato dili lang kung maghatag og emphasis sa imong kaglingon kundi unsa man ang kabugaton sa kabubuton sa Dios. Sa panahon nga atong buhaton ang kabubuton sa Dios maigsoon moadto na padulong sa kaayuhan nato ingon nga Kristohanon. Unang usa sa mga butang nga makababag sa kabubuton sa Dios or sa sugo sa Ginoo is self-centeredness.
Self-centeredness is independent of outside force or influence. Laing term, gitawag siya self-sufficient, concerned solely with one's own desire, needs, or interest. Wala gahuna lang para sa imo lang, wala gid para sa uban. Self-centeredness leads 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. Magsugod ta sa verse 1. 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Ingon ang Bible, "This know also that in the last days perilous times shall come." No? Atong pamalandungan siya dapat hibalo isab ni nga sa ulahing mga adlaw makuyaw na nga panahon, no? Kay ang moabot na siya. Ingon sa verse 2, "For men shall be lovers of their own selves." That's self-centered. Okay? Ang mga tao mahigugmaon sa ilang kaugalingon. Una, mga hangol, kubitos, boosters, mga mapasipalahon sila. No? Ano mga hambugirit, no? Tana, hambugiro, mga proud, blasphemers, bugal-bugalon, no? Disobedient to parents. Mahimong disobedient ang mga anak tungod kay gahunahon na siya para sa ila. Sugon sa ginikanan, di na siya magunahon unsa day na kaayo kung mosunod ka sa kabubuton sa imong ginikanan, makapalipay ka sa imong ginikanan. Kung wala nimo damha nga kanang imong gihimo nga pagdili sa kabubuton sa imong ginikanan, pagsupak nila, no, pagsupak nimo sa ilaha, nakapabukat ka sa ilang kasing-kasing. Sila po og naay gikinahanglan adto ra ma. Narami ko ana, nya mingi din ang mama. Ingno na to imong papa. Pero suguon ka, di ka mosugot. Kung nakita disobedient to parents. Mao po na ang mahitabo sa mga Kristohanon. Igor ka, nakadungog ta, pero igor ka naminaw, pero wala ka mohimo. Ang tawag na disobedient, yapon ang tawag anak. Ingon ang Bible, unthankful. Kita, gipanalanginan ta sa Ginoo, maing lawas, no? Oh. Pero nagpasalamat ba ta? Wala. Lipay ta kayo sa tibok adlaw na to. Nag-enjoy ta sa mga butang na naa sa ato. Pero wala ta magpasalamat sa naghatag anak. Muna kita unthankful, unholy, mga tao nga dili Diyos nun, balaa dili balaan. Verse 3, ingo pagid ang pulong sa verse 3, "Without natural affection, walay pagbati." Truce breakers, no? Mga palaaway ni kay mga truce breakers man. False accusers. Oh, tighimog dili maayo, akusar, magsultig dili tinuod. Mga false accusers man. Then incontinent, dili gid siya makontento siya. Fierce, mga bangis, despisers of those that are good. Mao pay nagtarong, daot pa. Mga tao na sila, mga despisers of those that are good. Kung atong pamalandungon maigsoon, muna ang resulta kung self-centered ta. Sa verse 4, ingon ang pulong sa Ginoo, traitors, no? Mga traidor na sila. Tarongon nimo pagdala, sultihan nimo tarong, at timanon nimo pag-ayo, mga traidor gyapon. Wala mabudhion man ang traitors. Hindi kahit ulo. Ingnon parenta, wala mo gyud humok og ulo tingali no. Gahi mo ginang ulo kay kung mahumok imong ulo, hydrocephalus man na. Dili ambot pa sa botonan kanang di gyud ka magpatuo, mo na ibot sa pulong hini. Pero kung atong pamalandungan maigsoon ni ata sa atong panahon karon nga unta ipakita nato sa kinabuhi sa kalibutan nga lahi gyud ang mga Kristohanong dapat. Amen. Lahi ta. No? Kung naay mga bata sa mga tagagawas na nakita nimo mga grabe kagay ulo, mga bandungon mga bata, dapat kita nga mga Kristohanon dili tayo nana. Ma-prove na ito na siya sa gansultihan tas pulong sino, pahimuon ta niya, naghimo ta, kaya nga naman, dili mo ta disobedient, dili mo ta mga hidi. Mga tao yung lovers of pleasures more than lovers of God. Kung saan man sila ng mga tao, Padominggo, dili na simba sila, kaya nga naman, ganahan sila, mananong sine, maligog dagat, no?
paglaling hayaw sa kalibutan, kaya nga naman gusto nilang pleasure. Narabay na kang periswerte nga nila sa kuhan, mahuganay karon. Di mo na mawala, bisa mo simba, baka kung magsimba bala mo siya, kaya na tibok gabi ka mag sakay-sakay diya, nga naman tayo, musimba sa dekadaan. Inamdam ko nagwalay ko sa RTR itong una. O na tayo, bisag na humana ang away ni Pacquiao ni Hatod itong una. Bisan karon pwede pa kamutan na human sa service. I-search lang ni mo, Pacquiao versus Hatod, mo gawas ilang dula. Ako, ingon si Pastor, siya, perting dansi hagod nila ba? Kaya kita magkatanaw pa ta, human ang service. Ingon rin si Pastor Brad, at tutas pala kay tuway na ko kay screen dito. Ay screen mo rin sa 65, dako paaling atawa. Dito ta Brad, kito ibang screen dito. Dito ta kay makalingkod ta insakto po. Human ang service ulit may. O samtang nag-serve o paniod to, diya sila misa, tanaw may, kanta na bayang magilaw. O, human sa bayang magilaw, gusto na first round na yun, away, down na siya, Hatod. Wala pa mo edit ang akong gilingkuran, human na ang dula. Perting gansiya atong nananaw sa gym. Wa pa kasimba, pildi pa. Amen? Daog lagi sa Pacquiao. Sa pagtanab, lipay-lipay ka, pero pildi man ka sa spiritual. Wala ko kang kasimba. Wala pagkaon mo ka lang. Mga nang, hoy po na sa hangit, tumba na. Wa may kaon. Nakabantay mo anang gutom na takay kawatay kaon. Murag hinay atong lakang. No? Nya urang mubarag na takay gutom na kayo. Mo po na may tabo sa atong balak, gawat tayo pagkaon. Liman ka na. Nga naman, lovers of pleasures more than lovers of God. Ay din mo kalimot maigsoon na giluwas ta sa Dios para langit. Amen? Kanang naglakaw-lakaw sa kalibutan ng mga luwas para man sa impierno. Mo bito atong riskihon sila kung mapatuo. Pag di po, naunsaon taman. Mo may pugsanay ni. Eh pugsanay pa? Hampako na to, giin na lakas Ginoo nga patuo ba? Pero wala man sa Bible. Ikaw na kita magsulti. Kaya kung naapay giwali gisulti sa Ginoo dahil nga pugson gyud, namugos ni ko. Sige na gyud ko sumbagay tingali. Daghan ako na laparuhan tingali. Dugay ra pud tingali kay bunal-bunalan. Pero kay dili man ina po si Isogilton, isulti ra magidato. Maigsoon na lovers of pleasures more than lovers of God. Dili gyud ka makakonsentrate sa pagpamuhat sa bulatod sa Ginoo kung lovers of pleasures ka. Kaya nga naman, bisan sa simbahan, di man kaganahan kung dili kay appreciate sa pulpito. Salamat as Ginoo. Si Brother Kuan so naghatag og na di man na mao. Kay ang tinuod nga maghatag sa Dios, palipayon dili ang bugiro. Amen. Gitudloan ka. Ingon ng mga Kristohano. Self-centeredness is one of the obstructions of God's command. So ayaw mo kalimot, anak. Sa verse 5, ingon ang pulong sa Ginoo sa verse 5. Sa unahan, anak, is siya having a form of godliness. Una lang ha, na ay dagway urag Diyos nun, but denying the power thereof. Muangkon siyang anak sa Diyos. Muangkon siyang luwas. Ingon pa siya, baptist pud ko. Pero tanawa siya, ang forma, Diyos nun. Pero denying the power thereof. Pero sa iyang matang, nagpadayag nga dili maprove nga anak sa Diyos. Nga naman, yawanon ang trabaho. Nasa Bible gihapon din na, mo nagiingnan sa Ginoo, diha sa Bible din siya, anang mga trabaho, gikan sa verse 2, padulong anang verse 5, din siya, from such, kini nga mga trabaho, turn away. Paglikay mo, anak. Ayaw mo pagkinabuhi ang mga butanga. Kaya nga naman, luod na atubangan sa Diyos. Muangkon kang anak ka sa Ginoo, unya ang kinabuhi mo, mauna ka lang sa 2 Timothy chapter 3, verses 1 to 5, perting luod na atubangan sa Diyos. Anak ka sa Diyos, kung kahak, unya ang kinabuhi mo yawanon. Sige daw, nakay mo tuon mo kung sulti ka, murag wala.
murag walay gahom ang pulong sa Dios. Kaya nga naman makita sa imong kinabuhi. Kung nakita ang Kristohanon, ipakita na to. Lahi ang kinabuhing Kristohanon sa kinabuhing kalibutan. That is self-centeredness. Kung atong sabton maigsoon sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 7, mabasa na to. Proverbs 3 verses 5 to 7. Nag-ingon ang pulong sa verse 5. Trust in the Lord with all thine heart. Tibuok gyud nimong kasing-kasing, no? And lean not unto thine own understanding. Ayaw kong salig sa imong kaugalingong salabutan. Sa verse 4, ingon ang pulong sa Ginoo. So shalt thou find favor. Aron makakaplag daw kag pabor og maayong salabutan diha sa atubangan sa Dios ug sa tao. Verse 5, ingon ang Bible, trust in the Lord with all thine heart and lean not, Verse 6 dito. 7 na dayta, no? Sa verse 7, be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Ayaw magsalig, nga bright ko, dako kung naabot ni kalibutan. Ayaw! Kay po di na, tuyokon sa Ginoo ang imong memory, ma-mental block na ka, believe me, ako na siyang naagyan sa akong panahon tumunaw, ako kumaluwas. Kung ang Diyos, masuko na sa ako. Ingon ang Ginoo, from such, turn away. So, likaya na to na, no? Hinumduman na to, self-centeredness is one of the obstruction of God's command or God's will. So, ayaw mo kalimot na bitaw sa Bible, sige Hisay, kung nakahinumdum mo, no? Ang servant ni Elisha, tungod sa iyang pagtanong siyang koglingon nga gusto ginana, ang gidili sa iyang master mo iyang gihimo pod. Walang sinita mo sa iya. Ang return, ang sangla ni Naaman mo'y mutampo sa imo ug sa imong kaliwatan. Baka damay pa ka sa imong kaliwatan, di man ka ana. Na kung dili ta magtagad sa kabubuton sa Dios, dili lang imong kaugalingon madamay hasta pang imong kaliwatan. Aron dili ka madamay, aron dili madamay sa kadaot, magtarong ta sa kabubuton sa Dios aron makadamay pud ta sa mga butang, makaayo sa kinabuhi. Amen? Para kang gina si Mrs. So kung magbinuang ang asawa, madamay gud ang mga anak ug ang bana. Kung magbinuang ang bana, madamay pod ang asawa ug iyang mga anak. Kay na may union, no? Matakdan. So kung panalanginan na siya, matakdan po ka sa panalangin. Na kung magtarong po ka sa Ginoo, makatakot po ka sa ila sa panalangin. So asa may maayo? Makatakot ka sa maayo o makatakot ka sa dautan? Itong nakatakot ka sa kaayo. Kaya kanang imong natakdan, mag-enjoy sab sila. Malipay sab sila. Wala mo kalimot maigsoon, ang self-centeredness, dako kay siya problema sa unahan. Wanang ikaduha, gitawag ang babag, no? Obstruction of God's will, or God's word, or God's command. Number 2 is worldliness. Not only kanang gitawag nato of self-centeredness, but also the worldliness. Unsa ning worldliness? Kining pagkakalibutanon kayo. Kalibutanon. Ang punong worldliness, maigsoon, is relating to or devoted to this world and its pursuits. No? Ang kahilayan, kalingawan, kalipayan ng kalibutan, rather than to religion or spiritual affairs. Bantayan na ito pag-ayon ni maigsoon. Kay bisan gani ang kining tawag maalamon sa tanan nga maalamon, no? The king, si King Solomon ang the wisest king among kings, no? Diri sa Yuta gisoto gina sa Bible, wala naguna niya, wala na po'y maulahin niya nga sama niya kamaalamon. Pero ingon ang Bible, nagsulti gud ang Bible sa book of Ecclesiastes chapter 2 verses 18 to 20. Mga igsoon, sa iyang pagkabatanon, nalipay gid kayo ang Ginoo. Pero sa diyang hamtong na siya, nga damor na unta daghan kaayo mga tao hingbilib sa iya, hinghanga sa iya, tungod sa kaalam nga gihatag sa Ginoo sa iya. O sa dihan na ilad siya sa kalibutan, no?
ang nagdala sa iya sa kalibutan maigsoon, naguba ang iyang pagsalig diya sa Dios, nagbiya siya sa Ginoo sa iyang pagtuo sa iyang baruganan, sa sinugdanan, no? Ang mga kababayenan sa lain-laing lugar. Kay iya naman gihimo kibaling gi-appreciate ang mga Diyos sa iyang mga babae. Na siya asawa 700 kabuok. Unya na siya ay ipon-ipon pod. Ang lain term ng concubines, concubali is kabit. Manggulang yung term sa atong term God, kabit. Muna na siya 1,000 ka mga babae. Magunahon ako bagyon sa kanya pang-maintain no? Nga sa ako sa marriage, tinalan nga imo mo ganyan silang lipayon sab. Unya kada isa na 1,000. Di pa to niyo maround sa isa ka tuig. Kay kung isa ka babae sa isa ka adlaw, 365 ra maabot. So 365 pa ang maabot nimo kada adlaw na. Og duha ka tuig pila pa? 365 plus 367 pila? 700 plus pa. Di pa gid mahurot to sila 1,000. Mao na ang kalibutan. Di na magmatter. Basta kay gusto nako, mo ni una, ano ba? Kalibutanon kayo nga panguna-una. Sa Bible, ang usa ka babae mag-maintain lang og usa ka lalaki. O ang usa ka lalaki mag-maintain sa isa ra pod ka babae. Dili man ta pato nga 1:5. Nakay breeder nga pato, pwede 5 ka buok, hinangkan anak, pwede na siya. Ma-maintain na niya. Baboy, di man ta mga mananak. Tao man ta. Amen? Nasa resyo lang layo na kayo, 1,000:1, perting layo anak. Unya sa ato man statistics sa atong panahon karon, ang usa ka lalaki pwede na ilugan sa 11 ka babae. Mao man karon kay mas daghan man ang babae sa atong panahon karon kaysa lalaki. Plus ang mga lalaki nagding pagyod na ano pa? Nunsa ko na lang na. Ang kalibutan maigsoon, grabe yun ang pressure niya. Usog kay mo suyok. Kaya bisan ang mga Kristiyano mo angkong isang luwas. Bisan pag nagsikinom-inom, luwas mo gihapon daw siya. Liman ka anak, kaya nakabalo siya nga nagdawat doon siya ka-Christian freshman luwas. Wa, may labot na iyang binuhatan sa kaluwasan. Wala gay. Pero tanaw ang kinabuhi. Ano sa man? Dili ka mabless sa kinabuhi niya. Kung atong sabton maigsoon, si King Solomon maigsoon, no? Tungod sa kalibutan, nagpursu siya sa kalipay sa kalibutan. Munang mga babae, basta muhanga sa iya, niya gwapa pud kayo, iya pong gikabit, gipangasawa, wala pa mo gitong una parehanga. Tinahanan kong magpakasal mo, pagkuhagi mo sinumar, araw pa kumatuod na kini minyo ba ni ordili. Muna purpose sa sinumar. Kaya kung ikaw po nga mo kasal, unya minyo na imong gikasal, maribok imong lisensya. Muna maniguro po may mga salay, tanaw na to kung legal ba ni nga magpakasal mo. Wala ba maligsan na to ani? Insakta gyud. Wala gid siya kasal. Kini po may kasal, okay ni atong kaslo ni kay naman legal gid ni. Pagtanong, minyo man ay kakangkuan. Siguro ho na to ni, kung nabay legal ground po na naputol na ito ilang union. Ana man na. Pag na, legal na, kaslo na to ni siya. Kung kasal ka o niya, kasado sila, delikado ka. Apil pakaskaso. Na kung atong pamalandungon maigsoon, ang kalibutan maigsoon, pursuing worldly pleasures. Ano? Magtanaw ta ang uban, di na mo simba kay yung batok kung bayat muna, unya na siya mubalik sa pagpangalagad kung madato na siya. Namatay na lang siya, wag din madato. Pursuing worldliness. No? Nga naman, tungod sa wealth, tungod sa babae, na yung mga Kristohanon, tungod sa babae, mubiya sa ilahang commitment sa Ginoo.
Nangalagad sila sa Ginoo pero mubiya sila sa pangalagad kay nga naman giporso, gisunod, giapas, babae ang dahilan. Ang uban pod mga lalaki pod ang giapas. Naunsa naman ang kalibutan ng taon? Primero, mag-ipon-ipon na lang. Nag-uyab-uyab, dugay, nyananad sila intimate relationship, hantod nahitabo, yan na, nag-ipon-ipon. Mana, di naging mo simpa na dugay, kaya maulaw naman lang. Yakin sa manang sa, imo manang sa. Ikaw ang hinsulot. Kanya, pakasado na din mo ang Ginoo, dili oy imo nang sayo. Ang solusyon managson, isa lang, repentance. Sa panahon nga mo repent ka maigsoon, kanon gyud mo imong garbo kay kun di mo tunon imong garbo ay isog mong gyapon ka. Kasapaan pa, sukan pa nimo ang pastor nga nagwali. Wala man messenger mo intaw ng pastor ay. Ang imong kalaban diya Dios magyud. Ang maigsoon, repentance. No? That is pursuing worldliness, worldly pleasures, wealth, woman, luxury, and entertainment. Lami mo itong magkatawa-katawa dito sa simbahan, dili kay nga naman sa kita walihan, dili spiritual mo kuning direct. Dito kay material mong God. Sa kay kasaray, maghuna-una ko ba? Nayo ba nakuyapan sa kanang nailang gitaw og kanang may octopus, naay sila kanang murag may bangka bitaw nga swing ka pag-ayo nang managit Kung ato mo nanon ba? Ang uban nakakuyapan kay nga dili makaya sa ila, nasa ila kasing problema. No, namay uban nga hadlok sa height. Ana ba? Kabalo mo dai ka nga hadlok ana nganong musakay nagbayad pa ka? Ano? Awag gid mo gamitin mo utok ba? Urang imong utok imong gita makan. Ikaw kung mubayad ana, di man ka makasakay na di ka mubayad. Asa ka pasakay lang wa kay bayad. Bayad yun ka. Pagkabayad nito, plastar. Ya, primero hine pa ng swing. Nanoy pa na primero. Pero pag sunod ng mga tingala, naminaw na, walang tingog. Nangakuyapan naman yan. Naging sa mga sakto. Mora po na sa Kristo, nabalutang ang kinikabubuton sa Diyos. Nya din nato buhaton, at tumitas kalibutan. Susupihan ta maigsoon, no? Pursuing worldly pleasures. Then, chasing after wealth and material possessions. Ikambyo na lang nimo ng kahimayan sa Dios. Basta kay madato lang ka, magkakwarta ka baga, wala sayop gyud. Dili na kaangayon mo kanta atong kanta. Bisan payag lang ang puloyan ko. Wala man ka nga tinguha. Kay bahala pobre ka di ka mangalagad sa Ginoo kay gusto nyo maigsoon biyaan nato ng tanan sa kalibutan. Ang mga butang nga naka-record dito tungod kay imong gihimo diri sa kalibutan, mo na musugat sa imo dito. Nakaroon ko to ka sa kalibutan, wa kay record nga makapalipay sa Dios. Wala ka. Sayang, no? Ang waste ng mga panahon. Worldliness. Building a legacy based on human effort. No? Aron inon nga bantugan ka nga tao na mga legasiya nga imong ipasulod sa mga tao pero wala makalipay sa Dios. Dili maayo. Neglecting God's commandments. Kung imong basahon sa 1 John chapter 2 verses 14 to 17, nagsulti gyud ang Ginoo mahitungod niini. 1 John chapter 2 verses 14 and to 17. Ingon ang Bible 14, I have written unto you fathers because ye have known him that is from the beginning. I have written unto you young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one. Verse 15. Ingon ang Bible, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Ingon ang Paulo sino, gisulatan daw taaning mga butanga kini sa Bible, no? Aron daw nga mamalandong taani nga ang paghigugma daw sa kalibutan makadaot na sa atong Kristohanong kinabuhi. Muna siya, ayaw paghigugma ang kalibutan. Bisan ang mga butang nga naa sa kalibutan, kay bisan kinsa daw nahigugma sa kalibutan, ang gugma sa amahan wala na sa sayaw. May kag nahigugma ka sa Dios, nya kalibutan pa kayo. Ingon ang bersikulo nga wala di ang gugma sa Dios kung mahigugma ka sa kalibutan. Kaya kung mahigugma sa kalibutan, mag-una mong gikas kalibutan. Ngayon sa Proverbs,
Kung asa daw ang imuhang kasing-kasing, kung asa daw ang manggad sa imong kasing-kasing, tuwa po dito ang imong atensyon. Na kung ikaw makas kalibutan, ay kung ina nga tuwa ka sa Dios ang atensyon, tuwa dis kalibutan. Kaya tuwa gud gimanggad nimo ang kalibutan. No? Ina na kanindot na igsoon kung masabtan lang nato. Kuna sa verse 16, iyon ang pulong sa Ginoo. Verse 16, palihog. Iyon ang Bible, for all that is in the world, kay ang tanan daw nga naa sa kalibutan, the lust of the flesh, ang pangibog sa unod, and the lust of the eyes, o ang pangibog sa mga mata, and the pride of life, ang garbo sa kinabuhi, dili daw is not of the Father, dili daw na sa Amahan, but is of the world. Dili na sa kalibutan. Wala kung imong sabton maigsoon, dili na ka mangalagad sa Dios, kay nabisi na kagtuplok anong cellphone diya, buntag, gabi, buntag, hulata. Mabot ang panahon mo, kurog na lang ka, matinga ka kung say sakit nimo. Kay grabe na itong rejection na, mong lawas. Nakikitabang bitaw, tinga siya ng dula, Bible. And the last thereof, ang pangibog ni anak. But he that doeth the will of God, pero siya daw nga nagbuhat sa kabubuton sa Diyos, abideth forever. Nga magpabilin sa walay katapusan, tungod kay diri sa kalibutan, ang mga butang nga imong gihimo, kabubuton sa Diyos, girecord na dito sa langit. Paghawa nimo sa kalibutan, it lasts forever. Nga naman, eternal man na. Murang dili na mawala, pero ang kalibutan, mubiyara na. Mubiyara pa ni kalibutan. Pero ang record nimo dito sa langit, magpabilin sa wala na katapusan. Munang atong pagpangalagad sa Diyos, maigsoon, mulahan yun ka kayo kung magpalayon ka sa pagpangalagad sa Diyos. Dili ni kalibutan. Kaya nga naman, that is last forever. Na yung Bible, abided forever. So that's number 2, ang worldliness. The last but not the least, the obstructions of God's will or God's command. Number 3 is faithlessness. Daghan kayo mga Kristohanon, kasi mabulok na sila. Muangkon silang naluwas. Tungod sa unsa? Pagtuo. Muangkon sila, nga anak sila sa Diyos. Kaya nga naman, nag-ingon ang pulong sa Diyos. Di na ito madibatihan, kaya nga naman, nag-ingon yun ang pagkunan. So, unsay dahilan, nga nakaangkon ka na, tungod sa pagtuo. Karon mo ila ka nga anak sa Diyos. Karon mo ikakibali nga, ako, sakop ko sa pamilya sa Diyos. Asa, unsa may lintungan niya ang tanan? Pagtuo. Pero ina niya kayong tamigson, sa dihang nangalagad na ka sa Ginoo, no? Unya matilawan nimo ang kalibutan. Unya dili na wala na dili nimo maaghat na imong espirituhanong bahin. Magkunhod imong espirituhanon nila hantod magtan-aw na rin ka, oy okay po ni akong mga butang na ako natigom, no? Sigo pangalagad dito sa Ginoo, wala ni ko ingon ani. Pero sa panahon nga ni akaron, hibiya ko sa pagpangalagan sa Ginoo, wala ko mapinukanta sa choir, di na ko musimba kada Domingo, panahon na lang, di na ko prayer meeting, karon nakatigom nila ko kwarta, nakapalit ko aning mga butanga, paminaw. Paminaw ba kayo? Nakabutang ka ng mga butanga, pangutana, nakalipay sa Diyos. Kaya pangutanan ka, malipayon ba ka? Kaya sa akong experience, once na mapalayo tas kabubuton sa Diyos, magkawala gyud ang kalipay. Magkawala ang kadasigon sa pag-alagad sa Diyos. O magkawig ang imong pagtuo. Believe me. Ako naluwas ko 1992. January 17, 1992. Di ko kalimutan. Mo nang panahon na, unya, alas 5 sa hapon ko, nakinumdum nga nagdawat ko kang Kristo nga akong perso naman luwas. January 17, 1992. Sukan ato, hantod sa akong panahon karon. Maigson, experience ako na damor gani ka nga di ka mamalandong sa pulong sa Ginoo, di na ka muampo, nya dili ka magsimba. Wala man sa ako, sukan ko naluwas, wala man ko moaging backslide. Sa grasya sa Ginoo, nagtinguhal jud ko nga tigtigong mutigom gyud ko kay nganon kabalo ko aron nga musilaog ang akong kayo ba. Nasigon ko. Pero lagi mga panahon na dili ko patigom sa panahon nga masakit na ka. Tinguhaon man nimo, di man gid makaya sa lawas.
Atong pag-COVID diha, na may Domingo, damor nga magpalayo ka sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Damor nga mubiya ka sa pag-ampo. Mubiya ka sa panagtigom. Magkaluya gyud imong espirituhanong bahin. Pag maluya na ka, dakdakan pa ka sa mga problema ning kalibutan kay wala may tao nga walay abot nga problema. Grabe sa storya na kay ni hapon ni James ug ni Jimboy mo tanaw, Jimboy no? O di ba ako pumunta sa, di ba kana napasok mo tungod kay na-disgrasya mo sa motor, o yan na o. Pero kung nakabalo pa lang tingali mo nga dito sa unahan, madisgrasya mo, sa di mo manlakaw. Di ba? Bisag ikaw naman, nakabalo ka madisgrasya mo sa tubo, sa di mo lakaw. Ay dili, puspos sa lakaw ka ron, ugman na. Parang sa nato, ugman, kung di na, wala disgrasya ka, ugman na ka malakaw. Pero disgrasya mo sa unahan, sa di mo lakaw. Di ba? Pero kiwa mo sila kabalo sa unahan ba? Yun na di ay. Tandaan tos pa kasi Jimboy. Katol man. Wala, padulong na sa pagkaayok kay katol na ganun. Ato na. Ay lang, kalauta kayo basi masama no tro. Masama to kung kakasa. Daot. Wala ginahibalo sa to sa unahan na ison. Pero anak kalindot man iba, gisultihan na tadaan na kung musulod ka anak, mo ni dangaton nimo. Mo ni nakanindot maigsoon kay nanay advance ba nga gisulti sa Ginoo sa to ma-aware mata. Napangutana, kung dili gani ka magtagad, madaot gyud ka. Silabon kung kabalo kang madisgrasya ka dito, mudagan ka dire nyo pagkamot nimo sa sea oil, matumba na imong motor. Sa di ka mo panagan, ay bahala butang ng motor na magbaktas oy. Kay dili man ka madisgrasya dito kung magbaktas ka kay madisgrasya ang motor may matumba kung magsakay ka. Butang ng motor, ano mo baktas mo. Kaya nakabalo man ka, di ba? Pero kaya man ka kabalo. Ano si Sir Ilagan na niya o. Pag nagpagasolina siya, pag agi, gilasmagan siya ang motor, pak! Wala na yung auto, yung gipayo dito. Ani, sakay-sakay, nagabong saksikan gapon na hatod kang tiya. Wata kabalo sa unahan. Pero nakalindot ba? Kung Christian ka, gisultihan ka sa pulong sa Dios, pagbantay anak kay kung muni buhaton nimo, muni mahitabo nimo sa unahan. Hayahaya na to, di ba? Kung atong sabton ba, bulahan na ta kayo kay naman, di pa hinumduman ta sa Ginoo nga kung muni buhaton, madaot ka dito, kung muni buhaton, mamaayo ang dagan sa imong pinting nindota. Mo patao na lang ta kay wa matakablo sa unahan niya ang omniscient, ang omnipotent nagsulti man siya nga mo ni mahitabo nimo sa unahan, kung muni buhaton. Di muni buhaton aron sa tuboy, mo nindot ang dagan sa kinabuhi. May nakanindot na exam. Pares kaluwasan mo. So tihanin mo ta karon. Adi ko mo tuwa na pastor. Makasa ko ta, buhi ko ta. Sure. Karon bitaw gipusulti sa Ginoo kay karon nagkinahanglan decision making. Kay kung mamatay ka, di naman ka makadecide, judgment ka man. Siya mo to, ako mas Kristo manluwas, pero di ko makatuwa maluwas sa karon. Tanawa na ko lang. Dako na grado ha. Nagmanis sa eskwelahan. Pero di siya makatuo karon. Nasa imo na sir kano sa maluwas. Kunya na kung mamatay. Nya maka-decide pa dai ka mo dawat kan Jesus Christ unya kung patay na ka. Wala na, ulahin na. Tanawa, gisultihan ta daan karon di ka mo tug impierno. Pero daghan kita dili mo dawat. Pero kanang madisgrasya siya, nakabalo pa lang gid ko ani nga madisgrasya ko, di ko mo ani. Di bitaw gyud ka. Mora man sa impierno. Gisultihan ka daan karon aron di ka matug impierno. Pero kani makamoto na impierno gyud ka. Pag na impierno na ka, mara ka di na ra makabalik. Ako sa langinan, may nalala siya kay napaslot mo, pero maulian mo na. Ay ako. Ay ako para kay di mo kung mura pa napasok, ako napasok mo po sa mix kung ginano. Pero naulian na gina. No, ulian na siya. Ang kuya da ko kanimo ka lang mo tulog impierno, wa na return. Pag na impierno na ka, wala na. Wala exit dito. Share ko sa ila, naminaw. Pero naamag yung mga tao, bisa kung saan yung pag-explain, gipasabot mo pag ay gidetalye pag yung gusto, lagi di mo to Pero dili man mawala atong kaluwasan, di mo ito apektuhan. So, tira ta, pagbuto mo sila may pag-ibon, maayo, may guro niya mo ta. Pagkawag, basta. Di mo lang pinakaway, di mo to. Ano? Pero mali pa kita muto sila mudawat sa nga naman magkuyo punta sa lakaw para langit. May na kanin. Mamanta na luwas itudluan ta ani.
bantayan na to atong pagtuig o fluctuate. Panahon nga din atong pagtuo sa pulong sa Ginoo, ang atong pagtuo mukunhod sa Titus chapter 1 verse 16, no? Ingon ang pulo sa Titus chapter 1 verse 16. Ingon ang Bible ni ana, they profess that they know God. Ang ilang baba magsulti sila na nakaila sa Dios. But in works, pero sa binuhatan daw, they deny Him. Pero nagbakak sila sa Dios sa ilang mga binuhatan. But pasabot, ang ilang baba nagsulti na kaila Dios, pero ilang binuhatan nagpamatuod nga dili siya was la kaila sa Dios. Kaya kung nag-ila sila sa Dios, nagbuhat unta sila sa kabuhutan sa Dios, no? So man sa verse 16, siya being abominable, no, and disobedient. Mga naghimo sila kalawayan, no, dulumtanan sa Dios, and disobedient, mga dili masinugtanon, and unto every good work reprobate. Wala kay makita ng mga buhat maayo. Wala na yung mga tao, Ginoo, ano kinadili mo to? To na Ginoo eh! Pero tanawang kinabuhi. Ano yan, sa pamagin na maluwas. Ay mabuhat ang maayon, ang pagka-faithlessness, mo resulta siya disloyalty. Kaya kang disloyal gani, so wala na dihain mong di naka-die hard, dili naka masaligon, traitor naka disloyal naman, dili naka barosin. Disloyal implies a lack of complete faithfulness to a friend, cause, leader, or country. Manay disloyalty. Magbudhi na ka. Wala na kayo paruganan. Then traitorous. Traitor, no? Traitorous implies either actual treason or a serious betrayal of trust. Dili na ka masaligan. So, wapon kang Kristohano ka, pero imong trabaho, kalibutanon. Imong sinultihan, imong binuhatan, iwan mo. So, di na ka masaligan. So, traitorous. Kung faithless na ganita, traitor na ka. Disloyal na ka. Then, ikatulo, kanang ito, treacherous. Unsang treacherous? Isa, implies readiness to betray trust or confidence. Parehas sa gihimo ni Judas. Yan kung imong sabton, si Judas, kung imong pamalandungan, nag-uban-uban siya kan Jesus Christ for 3.5 years. Kuyog sila sa training, no? Nakakita siya sa mga kahabulungan ng mga butang. Kaya na to si Judas, after to, gihimo sa Ginoo ang 5 ka tinapay o 2 ka gagmayng isda. No to? 5 loaves and 2 small fishes, no? Unya gipakaon sa 5,000. Si Judas ato, kaapil gisang taon ato. Nakita siya na. Kunya nahibalo siya nga maluwas ang tao kung mutuo lang o mudawat kang Jesus Christ. Kaya na may concept na saktan niya. Na may mga tao nga nakasabot siya nga, mutuo, mudawat ka na, kasayon na anak. Lagi pero wala tinuod nga nagdawat din siya sa ikasing-kasing. May abot sa panahon, kung siya nakalinglan niya, nagiwalig yan niyang master. Kwarta. So dahil mga Kristohanon, no? Disloyal na siya, traitor siya, traitorous, and treacherous. Nga naman, tungkol sa mga butang na nakita niya sa kalibutan. Tingali, malingla siya ang dalaga, nalingla siya sa gugma niya sa lalaki. Pwede. Pwede po siya nalingla ang lalaki sa gugma niya sa babae. Murag wala nang mamatay, gid ko kung wala siya. Ay ambot na lang. Naibabayan siya nga mamatay, gid ko pastor kung may lalaki. Unak! Imbitar ko sa ilang balay, tumuna na ang pinggil ko kay mamatay ko sa may lalaki. Lalaki na ako. Unak! Saon eh. Kung saan manok pa ni, sunoy mo gini. Di, ginibayot ay. Sunoy gini. Matulong na ko dito sa pikas area. E duulong ka dito kay ino ka, iapi na ito ang pusikuan ha. Lamig yung tadyakan, di pala ito ilang balay, lamig yung laparohon ba? Wa na po gabi, hindi ko niya, magbaktas ko layo, naman itong siwag Il Rio ito muna, layo man kayo. Dito ka.
Labi na niya po din panuway. Ano ba? Kuyo kayo na. Dinglahon ka sa mga butang aron mubiya kas pagtuo. Nabantay mo mga dalaga ha. Ibasin unyag ka ng gugma-gugma ninyong matupilag uros-uros. Makalakpo raman na nag-uros-uros. Parang nag-uros mga ulit tao. Bantayin mo. Ibasin unyag magmahay. Mali ka, hey! Nagmahay kung ikaw akong naasawa. Naimpas. Amen? Wala mo gipagmahay nga nagulagod. Nailad na tungod sa panalaki. Kasi Judas bitaw, nailad na siya. Gibalig ko niya yung master tungod sa kwarta. Yan naposan ba ito niya? Wala eh. Wala ba ito? Kaya pagtanong na kung sinsyaw lang. Ako, akal niya. Mo din, nagbuhaton niya. Wala siya kabalaw sa unahan. Kung nagbuhaton na kang Jesus eh. Uli siya dito. Ay, hindi ko makadagan eh. Laban niya balik dito. Nasayang ka konsensya. Nagbitay siya. Ingon ang Bible, naghikaw. Kunya, nahulog siya, gisi ang tiyan. Pero ang description sa Bible, grabe gid ka kuya. Kaya nga naman, buswak ko na yung tiyan. Tidak, laman loob niya, gawas. Yawa no? Mamo na, kaya nga naman, traidor man. Na kung magkawala ang atong pagtuo, maigson, faithlessness, no? Magkunhod ba atong pagtuo? Kung tinol kang luwas, di mo, mawain mong kaluwasan. Pero ang iyong pagtuo ba, mo-fluctuate mo, ano? Saka ka lang. Pero wako ito, na-maintain yun tayo, mutubo pa yun. Para mahamtong ta. Maigson, ang Bible nagsulti ni Ana. Magmatnong ta. Mga babag na siya sa kabubuton sa Diyos. So siya daw, kung napapatay pagtuo, or hingdayog na ba itong pagtuo, ni ana batas kalibutan or ngadto na kita padung sa kalibutan. Nagipadala man ni sa Ginoo pahimangno sa ato. Abitsog na daan pagkala mga ay hapit na mo mutipa sa kwan kining landmark. Hapit pa ko mo cross ba? Mabasig, Paul na balik. Tanaw ni mo nga oy. Self-center dili ko kahit todo. Hayo sa Ginoo. Mas may itong ang Ginoo gid ang sentro sa atong kaugalingon. Maigson, wala ta walahi, wala ta gihatagan sa Ginoo gwali ani aron madaot ang atong pagtuo, kundi gidasig ta aron makabantay ta sa unan nga di ta madaot. Ingon ana ta ka pinalangga sa Dios. Pero every time magtuon ko, yung kita na ako minsay, ako mismo magunaw. Salamat kay ipahinumduman ko sa Ginoo. Kaya ako magwawalitod ko, pero pareha man gyapon ninyo mga tao makasasal. Kinulayan sa Dios. Ani ako sa trabaho lang ako, manang trabaho lang gid ko. Aron usa lang ang tunon ako, dili aron malipay mo, aron malipay ang nagsubok nako. Kaya usay ang akong dala, bukat ay sakit, paminawon. Pero dili mo ko pwede nga aron lipayon ta mo. Kung naka pulpit, aron entertain ta mo, malipay mo sa padili. Usa ra gyud akong tuyo ani nga malipay ang Dios. Kaya sa panahon ingon ang Bible, kung ma-feed daw na sa mga karnero niya, ang mga karnero masatisfy sila sa pagkaon nila, mutubo na sila o makahatag sa kalipay ngadto sa magbubuhat. Mo ni nakanindot. Manang hinumduman nato pag-ay maigsoon. Pinalangga kita sa Dios. Wa ta pasagdi, humantan na luwas, giatiman ta niya pinaagi sa pulong ni. Manang hinumduman nato pag-ayo. Kining mga butanga para sa kahimayan sa Dios. Amen. Kung naa ang Ginoo